Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, mga pampublikong guro at DepEd personnel may priority access na rin sa abot kayang pabahay ng pamahalaan ayon yan mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may priority access na ding ibinigay ang Pag-ibig Fund para sa mga guro at DepEd personnel para sa murang pabahay ng Marcos Administration. Ayon kay Pangulong Marcos, ikakasa ito sa pamamagitan ng housing fair sa buong bansa na dito ay mas mapapabilis ang aplikasyon, magkakaroon ng loan counseling at iba pang serbisyo. Makakatulong ito, sabi ng Pangulo, sa mga guro at mga taga-DepEd para magkaroon sila ng sariling tirahan o tahanan. Pagtiyak ng Pangulo sa mga guro, hindi titigil ang pamahalaan sa pagkilos upang masigurong sila ay naaalagaan, nabibigyan ng pagkakataong umunlad habang patuloy na kinikilala ang kanilang serbisyo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas mapapabilis ang inyong aplikasyon, magkakaroon ng loan counseling at iba pang serbisyo na makakatulong sa inyo upang naman kayo ay magkaroon ng sariling tirahan at sariling bahay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, konkretong hakbang kontra sa banta ng El Nino siniguro ng Marcos Jr. Administration. Ang kawang ulat, ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Pasado na ang mga konkretong hakbang ng Department of Agriculture upang matugunan ang banta ng El Nino at maprotektahan ang sektor ng agrikultura laban sa epekto ng matinding tag-init at kakulangan sa tubig. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi na bago sa Pilipinas ang El Nino. Dahil dito, maagap ng kumikilos ang pamahalaan upang mabawasan ang magiging epekto nito sa mga magsasaka at sa supply ng pagkain sa Pilipinas. Inatasan na ng DA ang National Irrigation Administration na tukoy ng mga lugar na maaaring maapektuhan ng kakulangan sa tubig, kabilang na ang mga saklaw ng pangunahing irrigation systems gaya ng Magat Dam at iba pang mahalagang patubig sa bansa sa ilalim ng Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems na magbibigay ng irigasyon sa mga magsasaka. Kasama rin sa mahakbang ng DA ang mas detalyadong pagmamapa sa mga rain-fed o mga sakahan na nakaasa sa tubig ulan upang agad na matukoy ang mga lugar na higit na maapektuhan ng El Nino. Nauna nang tiniyak ng administrasyon na patuloy ang koordinasyon ng lahat ng tanggapan ng gobyerno upang mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magsasaka at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Sa panahon ng El Nino, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa panguna po ito ng PhilRice, katuwang ang Bureau of Soils and Water Management. Pati po ang mga DA Regional Field Offices ay inatasan ng bantayan palalo ang mga vulnerable areas batay sa historical El Nino data upang mas maging eksakto at localize ang mga
intervention. Ilan lamang po ito sa ginagawa ng DA. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, inihayag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na posibleng maisama rin sa talakayan sa ASEAN Climate Week 2026 ang paghahanda ng mga bansa sa rehiyon sa banta ng El Nino. Kasunod na rin ito ng pagtaas ng tsansa ng El Nino sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto ngayong taon na maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, iisa ang kinakaharap na hamon ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations pagdating sa epekto ng El Nino. Binigyang diin nito na kinakailangang paigtingin pa rin ang water conservation sa buong rehiyon. Mahalaga rin umanong maglatag ng mga contingency measures bilang paghahanda sa posibleng pagdami ng grass fires, forest fires at maging sunog sa mga waste facility gaya na lamang ng insidente sa Navota Sanitary Landfill na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang naaapula. Water conservation, of course, has to be highlighted and given more significance and pushed in all ASEAN member states. But also, contingency measures should also be made in preparation for grass fires, forest fires, and even waste facilities fires. As you know, this has been happening successively here in the country. So, capacitation on this is also necessary. Yan ang pahayag ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ng Department of Justice o DOJ na wala na sa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Ito ang inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida sa isinagawang online press briefing ng DOJ sa Czech Republic. Dahil na rin sa data privacy regulations at iba pang batas sa ibang bansa, ay hindi basta pwedeng i-anunsyo ng DOJ ang iba pang kaakibat nitong impormasyon. Kumpiyansa naman si Justice Secretary Vida na maibabalik sa Pilipinas si Zaldico lalo't kanselado na ang passport nito kaya otomatiko na ring liliit ang mundo nito. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. From the moment we received information on his whereabouts, the Philippine government moved as quickly as we could. We coordinated with international authorities and the President dispatched this mission to Prague. But we are working across sovereign borders. Every country has its own laws, processes, and timelines. And we cannot compel a foreign government to act outside its legal framework. What we can do is work within those frameworks as aggressively as the law allows. Yan ang tinig ni Justice Secretary Frederick Vida. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Sandigan Bayan naglabas ng precautionary hold departure order laban kay Senador Francis Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Inapurbahan na ng Sandigan Bayan 6th Division ang precautionary hold departure order laban kay Senator Francis Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Ibig sabihin, hindi na rin ito papayagang makalabas pa ng bansa. Ito'y kasunod ng isinagawang closed-door hearing kahapon para dinggin ang ex parte application ng Office of the Ombudsman. Sa inilabas na utos, inaatasan ng Bureau of Immigration na isama sina Escudero at Ngu sa hold departure order list. Ang PHDO ay may kaugnayan sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Matatandaan kamakailan lang ay naglabas din ang kaparehong kautusan ng korte laban naman kay former House Speaker Martin Romualdez. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Chairman's Report ni Senador Ping Lacson tungkol sa flood control anomaly ipepresenta sa pamagitan ng privilege speech. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson na idadaan niya sa isang privilege speech ang Chairman's Progress Report na binubuo niya kaugnay ng flood control anomaly. Ayon kay Lacson, balak niya itong gawin pagbalik ng kanilang sesyon sa susunod na linggo. Sinabi ng senador na magsisilbi itong daan para maipagpatuloy ang mga pagdinig tungkol sa issue ng flood control dahil hindi pa rin nakukumpleto ang kinakailangang pirma para maihain at ma-sponsor sa plenaryo ng Senado ang partial committee report. Oras anyang maihain na sa plenaryo ng Senado ang chairman's report ay pwede na itong ibahagi sa Department of Justice o DOJ at Office of the Ombudsman dahil magiging public record na ito. Sa ngayon ay mayroon palang na 3 pirma ang partial committee report mula sa mga miyembro ng Blue Ribbon Committee. Kulang pa ito ng 3 para maganap na ma-sponsor sa plenaryo mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, muling tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang imbentaryo ng bigas ng pamahalaan para sa pagpapatuloy ng Benteng Bigas Meron Na program. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, natural ng issue ang pagkaubos ng stock ng bigas sa ilang kadiwa outlets dahil sa biglaang pagtaas ng demand sa 20 pesos na bigas. Mula kasi sa dating 200 slots na binubuksan ng Kadiwa Central Store sa vulnerable sector ay itinaas na ito sa 1,000 slots kada araw. Ang nagiging issue lang sa ngayon ayon kay Demesa ay ang ilang delays sa logistics dahil agad ding nauubos at naibebenta ang mga stocks ng 20 pesos na bigas sa mga Kadiwa stores at outlets. Wala na maubusan pero siyempre hindi natin maiwasan na from time to time nagkakaroon ng mga konting problema o issue sa mga delays kasi natural yan na magkakaroon ka ng mga konting issues, but FTI and AMAS are both working on this. The Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nirerespeto ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso ni Attorney Mans Carpio laban sa ilang matataas na opisyal at mambabatas dahil sa umano'y iligal na paglalantad ng bank records nila ng asawang si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, karapatan ng sinuman na magsampa ng kaso at ipinaubayan na sa korte ang desisyon tungkol dito. Nag-ugat ang reklamo ni Carpio makaraang isapubliko ang halos 6.77 billion pesos na transaksyon mula 2006 hanggang 2025 na iniugnay sa mag-asawa. Karapatan po ni Numan na magsampa ng kaso. Ang tanong lamang po kung ito'y magpo-prosper. So, hindi na po hawak ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging desisyon ng korte. Ang mga korte po natin, ang mga judges natin, pati justices, ay matatalino. So, alam po nila kung anong dapat na gamiting batas at paano ito madidismiss o magkakaroon ng progress. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bumuelta si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pagsasampa ng kaso ni Attorney Manasseh Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga miyembro ng Committee on Justice, pati na rin sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council. Ani Sendanya, bagamat may kalayaan ng sinuman na
o magsampa ng kaso. Mahalagang tanungin kung may nilabag bang batas ang mga opisyal na inireklamo. Aniya, wala umanong paglabag sa panig ng mga ito. Iginiit din ng mambabatas na malinaw na saklaw ng exemption ang impeachment hearings pagdating sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act. May na-violate ba na batas ang members ng Committee on Justice at ang AMLAC sa paglalabas ng report on covert and suspicious transactions? Malinaw ang sagot, wala. Mas malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat ngayong summer, may exemption sa Bank Secrecy Law at yun ay impeachment cases. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, kumpiyansa naman si Mamamayang Liberal o ML Party List Representative Laila De Lima na hindi nausad pa ang kasong isinampa ni Attorney Mans Carpio dahil wala namang anumang naging paglabag ang House Committee on Justice sa isinasagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Kasi nga po sa Bank Deposit Secrecy Law, maski na sa Anti-Money Laundering Act, ay mga ano po ito, exception po ito. Dahil nga we're talking here about a case of impeachment. We are in impeachment proceedings and therefore, mandato namin, karapatan namin, prerogative namin, power ng committee to subpoena yung mga dokumento na mga relevant para dun sa pag-prove ng mga impeachable offenses. Yan ang naging pahayag ni ML Party List Representative Laila De Lima. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inihayag ni Senadora Risa Hontiveros na seryoso niyang kinokonsidera ang pagtakbo sa pagkapresidente sa 2028 elections. Ani Hontiveros, inirerespeto niya ang naging desisyon ni Naga City Mayor Leni Robredo na hindi na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Sinabi rin ng senadora na paulit-ulit na niyang binabanggit sa tuwing tinatanong siya tungkol sa posibilidad ng pagtakbo sa pagkapangulo na bukas siya rito. Of course, nirerespeto ko yung desisyong sinabi ni Mayor Leni. And dun sa pagbanggit niya sa akin at sa iba pang mga kasama, on my part, matagal ko nang sinabi paulit-ulit sa tanong na ito na bukas ako at willing ako. And sa ngayon ay naghahanda at seryosong pinag-iisipan yung posibilidad na iyon. Yan ang naging pahayag ni Senadora Risa Hontiveros. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, hinimok ng Malacanang ang National Bureau of Investigation o NBI at iba pang law enforcement bodies na imbestigahan ang umano'y destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na may ilang grupo, partikular mula sa ilang retiradong grupo ang nagtatangka na humingi ng suporta ng militar para sa posibleng military-backed people power. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat hindi na bago ang destabilization plot ay mahalaga aniyang seryosong maimbestigahan ang tungkol dito. Kung ito po'y mapapatunayan dahil si Senator Lacson naman ay hindi natin matatawaran kapag nagsalita ito. Ito'y may resibo. So muli, ang mga investigating bodies natin, hindi na po kayo kailangang utusan. Gawin nyo na pong mag-imbestiga. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabibigyan ng ayuda ang lahat ng barangay sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Taliwas ito sa pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hindi isinama ang 84 na barangay ng Batangas sa cash aid distribution dahil umano sa politika. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinakailangang kumpletuhin ng mga barangay ang dokumento at hindi dapat magpadala sa politika. Hindi po maaari mabigyan agad-agad ng ayuda kapag walang dokumento dahil magiging subject ito sa COA report. So, yung mga barangays na hindi nakapagsumite, hindi pinagsumite, pinilit na wag magsumite ng dokumento, wag po sila mawalan ng pag-asa. Dahil ang sabi ng Pangulo, bawat bayan makikinabang, bawat barangay makikinabang, walang pinipiling kulay dito, lahat po kayo ay bibigyan ng ayuda. So, kung meron po kayong kinakailangan mga dokumento makumpleto, ikumpleto nyo po lahat yan at wag po kayong magpadala sa politika. Lahat po kayo makakatanggap ng ayuda. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, suportado naman ng Malacanang ang malalim na investigasyon sa serye ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army o NPA sa Negros Occidental. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi pipigilan ng administrasyon ang investigasyon para matukoy ang katotohanan sa likod ng engkwentro. Nasa 19 na individual ang nasawi sa engkwentro kabilang ang 3 sibilyan at isang UP student. Well, according to AFP, legitimate military operation na naganap at ang sabi din ni General Browner, they were armed. So, kung magpapaimbestiga po sila sa Commission on Human Rights, hindi naman po pipigilan kung para malaman ang katotohanan dito. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, atin pong susubukan na makakonekta sa ating posibleng resource person para sa araw na ito. Ngunit habang tinatawagan po natin siya, ay narito ang ilang paalala mula naman sa ating himpilan. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose.
Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at mukhang nandito na po ang ating resource person. Ayun, at bago natin pakilala ang ating resource person para sa araw na ito ay syempre ay atin munang ipakilala ano ba ang magiging topic natin para sa araw na ito. Syempre ay bagamat ay meron pang kumbaga ay halos o nasa 2 taon no bago ang national elections, yung susunod na national elections which is yung presidential elections, ay lumalabas ang mga unang indikasyon no, unang prediction kung sino ang posibleng manguna sa laban sa pagkapangulo. Ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research na nanatiling nangunguna si Vice President Sara Duterte, ngunit kapansin-pansin ang paglapit no ni Naga City Mayor Leni Robredo pagdating sa mga ratings. Although nga nagpahayag nga no si Mayor Robredo na mukhang hindi na talaga siya no tatakbo sa mas mataas na posisyon, pero hindi natin alam ang posibleng mga mangyari sa mga susunod na buwan at sa susunod na taon, hindi natin alam. Ipinapakita rin no ng datos na mahalaga yung papel na ginagampanan ng mga rehiyon at socio-economic classes sa magiging resulta ng halalan sa 2028. Ayun, subukan natin muli dahil nakonekta na natin no ang ating kumbaga linya sa ating resource person. Subukan lang natin isa pa no para ayun. At para po sa ating himayin ang resulta nga po no nitong tugon ng masa survey na naka-focus po no dito sa kumbaga sa magiging resulta no ng sa posibleng maging resulta ng presidential election sa 2028 ay kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang presidente po ng Okta Research, walang iba kundi si Professor Ranjit Rai. Prof. Rai, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Okay, hi. Good afternoon, Steph, at saka sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa atin. Maraming salamat, Prof. Rai, sa muli niyo pong pagbibigay ng oras dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumbaga, talagang sunod-sunod ang paglalabas no ng mga resulta ng survey at isa na nga po dito. Kumbaga, ano ba ang maaring maging resulta no kung isasagawa ngayon no ang presidential race. So bago po ang lahat, ano po ang mga pangunahing highlights po no nito nga pong pinakahuling tugon ng masa survey hinggil po sa hypothetical 2028 presidential race? Yung bago natin talakayin no yung resulta ng survey natin, gusto namin ipaalam sa ating mga kababayan na yung survey nito ginawa noong March 19 to 25. So importante yun kasi first quarter survey to at ngayon ay nasa second quarter na tayo, hindi pa kasama dito yung mga usapin sa hearing na narinig natin no. So talaga magbabago talaga itong mga numbers na to. At pangalawa,
ito ay hypothetical. Hindi natin sinasabing ito ang mangyayari sa 2028. Ito ay isang match-up lang. So, ganun pa man, ang lumalabas sa survey, nangunguna pa rin si VP Sara Duterte at 46% sa head-to-head hypothetical na match-up natin with Mayor Leni Robredo na nakakuha ng 35%. So, may 11 percentage points difference silang dalawa. Ang tanong, simple-simple, kung ang eleksyon ng 2028 ay gaganapin ngayon sa period ng survey, sinong iboboto nyo? So ito talaga simple lang. Talagang anong intention mo at sinong iboboto mo, anong intention mo to vote. Okay, so pinipili natin yung dalawang personalidad at kung ang eleksyon ay ginanap nga noong March, election ng May 20, presidential elections of 2020 ay ginanap sa March, ang mananalo ay si VP Sara Duterte at 46%, habang si Mayor Leni ay 35%. Pero tandaan natin ang election, ang totoong election 2 years from now. Yes. Ito ay 2026 na survey, na snapshot lang at hindi ibig sabihin ito ang mangyayari sa 2028. Pero ano mga pangunahing obserbasyon? Unang-unang obserbasyon, bukod sa nangunguna si Mayor Sara, ang baluarte niya ay ang Mindanao at ang Central Visayas. Talagang solid yung kanyang baluarte na yon. Doon niya kinukuha ang karamihan ng boto niya. Meron pa rin siyang boto everywhere else, no? Sa Balance Luzon, sa NCR. Si Mayor Leni naman, bagamat mas mababa ng konting bahagya yung kanyang score, yung kanyang final preference, no? Vote, no? At 35%. Siya naman ho ay nangunguna sa NCR at Balance Luzon. So naintindihan nyo, sa South, si VP Sarang baluarte niya yon. Ang baluarte naman ni Mayor Leni ay ang Luzon, Balance Luzon at ang NCR. Meaning dito siya nangunguna kay VP Sara. As in, lamang siya dito. So sa NCR lamang siya, lamang rin siya sa Balance Luzon. Ang pinaka pinag-aawayan ngayon ay yung sinasabi na yung Central Visayas. Or sorry, yung Visayas, hindi Central Visayas, but Visayas area. Na medyo lamang pa rin si VP Duterte pero medyo mas malalapit yung mga agwat. So ganun pa man, importanteng i-note na nanggagaling si former Vice President Leni Robredo at now Mayor ng Naga City from a very, very far base. Ibig sabihin, last year ho, ang lamang ho ni VP Duterte kay Mayor Leni ay uma-average between 20 to 30 points. Ibig sabihin, yun ang tambak. Ngayon, 11% na lang. So, malaki ho yung tinaas dun sa rate, sa percentage sa voting intention for Mayor Leni. Ibig sabihin, mas maraming bumoboto ngayon sa kanya kaysa sa last year. Maraming pumipili sa kanya kaysa sa last year. Dahil dati, tambak na tambak. Ang laki na ho ng diferensya. Almost 20 to 30 points. Kaya namin hindi pwede bigay eksakto kasi last year ho, naka-commission ho lahat ng surveys namin for 2028. So hindi namin mailathala yung eksaktong numero. Kasi iba ang mayari. Pero ang average namin is between 20 to 30 points ang difference. Ngayon ho, yung diferensya 11 na lang. 11 percentage points. So, anong ibig sabihin? Tumataas yung numero ng mga taong o porsyento ng mga taong mas prefer si Leni as president. Okay? Bagamat, lamang pa rin sa matchup sa one-on-one si VP Sara Duterte. So 46 to 35. Yun ho yung pero nanggagaling si Mayor Leni sa 10, sa 8, ganyan. So nakita niyo yung diferensya, ang laki ho ng tinaas at tumataas pa rin yung kanyang numbers. So yun ang istorya. Prof. Rai, paano niyo po, kumbaga, base po dun sa datos? Although napakasimple nga po ng tanong, no? Sino ang iboboto niyo kung ngayon gagawin ng eleksyon? Pero base po sa, kumbaga, pag-aanalisa ng Okta Research, ay
ano po kaya yung factors ng pagliit ng agwat sa pagitan ng mga numerong nakukuha nga po ni Vice President Sara Duterte at ni Mayor Leni Robredo, given po na parang ngayon pa lang naglalabasan talaga when it comes to the impeachment ngayon may mga ngayon pa lang lumalabas yung revelations, and of course meron din eto na may mga ngayon lang din naman kumbaga ay may statement sa ngayon si Mayor Leni na hindi na marahil pero we never know kasi kung ano ang posibleng mangyari sa 2028. Yeah. Unang-una, yung etong survey findings namin, ginawa to March pa, first quarter pa. Wala pa kami, hindi namin alam kung na hindi tatakbo si Mayor Leni, hindi namin alam kung ano yung mangyayari sa impeachment, yung hearings na to. So hindi siya covered ng survey na to. Pero importanteng i-emphasize na covered dito ay yung simula ng impeachment, simula ng media work tungo sa impeachment kasi final na yung case dito. Yes. Okay. Ano pa yung mga notable na nangyari? Ito yung first week ng crisis sa Middle East. So, importanteng intindihin to. Kasi na-capture ng March 19 to 25 yung period na yon. Pangatlo, ano pa yung mga importanteng nangyari? Na-capture din ito na si Senator Tulfo nagsabi hindi siya tatakbo. Okay. Number 4, ang na-capture rin ito, yung pagbisita bigla ni Presidente Marcos sa Naga. Now, ang tingin namin malaking bagay yun kasi kung isipin mo naman yung mga events na kasama si Mayor Leni, wala namang masyado. At saka si Mayor Leni, napakatahimik, hindi naman siya nag-detect na takbo siya. Yes. Nandun lang siya sa Naga. So, ang mga malalaking events, yun lang yung mga sinabi ko. Yung Middle East conflict, yung impeachment, yung pag-declare ni Senator Tulfo hindi siya tatakbo. This is Raffy Tulfo. Tapos pang-apat, yung pag-bisita ni President Marcos na simbolo, signal sa mga Marcos supporters na napakarami pa rin, at between 15 to 20% of the electorate are self identify themselves as pro Marcos, maaaring sila yung nag-switch pag tingnan namin yung datos, tumaas yung preference kay VP Leni doon sa Ilocos area, sa Region 1, 2, 3, yung mga areas na where Ilocano speaking yung mga tao. So, yun, nakitang-kita yun. Tapos, of course, dahil siguro sa impeachment, bumaba rin yung performance ratings ni VP Sara sa Balanced Zone at saka NCR. So, marami dun siguro nag-isip, hanap tayo ng ibang susuportahan, ibang boto. Pangatlo pala, ay yung issue ng mga sinasabi natin mga independents. In this particular quarter, first quarter 2026, yung independents bumaba from 30% to 25%. Ang pinuntahan ng mga independents, ito yung mga tao nagsasabing hindi ako pro Marcos, hindi ako pro Duterte, hindi rin ako pro traditional opposition. Yung 5% na binaba nun, 5 percentage points na binaba nun, pumunta sila sa mga taong nagsasabing pro Marcos ako at saka pro traditional opposition kung saan kasama si Ma'am Leni. Pero tandaan natin pumunta si President Marcos sa Naga, i-signal yun para sa mga pro Marcos na baka ito na yung gusto ng presidenteng anointed na successor. So siguro, hindi ko kasi talaga, hindi talaga kung ano yung mga possible na, or yung talagang rason kung bakit tumaas bigla yung mga numbers niya. Pero ito yung possible explanations. Ito yung mga possible hypotheses. Yung events that happened before the survey. So, posibilidad, nakatulong yung impeachment against VP Sara para ma-change yung preference ng tao. Pangalawa, I think yung malaki is bumisita si President, nag-signal na maaaring magkaroon ng partnership, ng coalition, yung kasalukuyang administrasyon at itong si
Mayor Lenny at yung mga Dilawan. So, possible yun ang mga reasons kung bakit biglang tumaas this first quarter yung numbers niya. And speaking of coalition, para lang po no sa kaliwanagan ng ating mga tagapakinig, ano po ba yung ibig sabihin pag sinabi na electorally efficient coalition? Ayun, mukhang naputol tayo. Tawagan natin ulit si Professor Rai. Ayan, para syempre malaking ano din to, no? Kumbaga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Ayan, susubukan natin. Ayun, Professor, ano po, ulitin ko lamang po yung katanungan, no? Bilang nabanggit nyo kanina yung salitang coalition, para lang po sa ating mga tagapakinig na hindi pa nababasa yung buong ulat niya po, no, na inilabas ng Okta Research. Ano po ba ibig sabihin, no, ng electorally efficient coalition? Okay, ang coalition pagsasama-sama, pagbubuklod-buklod ng mga in this case, mga political na organisasyon, mga personalidad, mga social, mga NGOs, no, mga elemento ng social movements, no. Nagsasama-sama sila. Ang hangarin ng political coalition ay manalo sa eleksyon. So, yun ang sinasabi. Now, ang ginamit namin yung term na yun, efficient electoral coalition, para i-describe yung samahan, yung kilusan na sumusuporta kay VP Sara Duterte. Kasi nakita namin, hindi lang sila organisado, hindi lang sila malawak, okay? Makikita mo na dominante sila sa mga lugar na nagsasalita ng Bisaya speaking regions, regions 9, 10, 11, 12, yan, marami dyan, no? Geographically located sila, so Mindanao, Central Visayas, at nasubok na sila nung last no 2016, nung 2022, at of course nung midterm elections. Makita mo talaga nagdi-deliver sila ng boto para sa pamilyang Duterte. So kaya nga namin sinabing efficient yung coalition na yun. Now, nanatili yung samahan na yun nanatili yung, sabi nga namin, hindi na siya kandidato si VP Sara, para na siyang kilusan. May kilusan na siya, may movement, social movement na nagsusuporta sa kanya, na hindi mo pa nakikitang ganap at dito sa ngayon sa 2026, dito sa mga grupong sumusuporta kay Mayor Lenny or sa mga Dilawan o kakampings. Andyan yan, buhay yan, pero hindi pa sila organisado sa ngayon. At hindi pa slowly nagpapakilala pa lang, nagpapakita. So yan yan ang diferensya. So syempre kasi sa side ng traditional opposition, side nila Lenny, nila Trillanes, nila Senator Risa, Senator Bam, hindi pa tapos yung proseso ng pagpili kung sino ang magiging standard bearer nila. So dumadaan pa. So ganoon, hindi yung organizing hindi pa natututukan. Na doon naman ayos na dun sa side nila VP Duterte, siya ang tatakbo. Yes. Yung mga people's organizations sila, yung mga NGOs nila, yung mga political associations nila, organisado na. So yun ang kaya sinasabi namin, di-describe namin na yan ang sitwasyon sa ngayon. Pero hindi natin sinasabi yan ang magiging sitwasyon next year o next month o sa 2028. So ang final analysis namin is bukas na bukas pa yung eleksyon. Hindi pa sigurado si VP Duterte mananalo. Dati kasi last year, parang ang tingin namin parang sigurado na tatakbo na lang siya, mananalo na siya. Pero sa ngayon hindi na tama yon, kasi nagbabago ho yung pananaw, nagbabago ho yung preferences ng ating mga kababayan, at nakikita natin sa survey yon. And speaking of preferences, no, gaano po ba kalaki, no, ang epekto, no, kung ngayon po, no, o noong Marso, kung kailan po nyo isinagawa yung survey, na mangyari po ang halalan, gaano po kalaki ang epekto nitong 19% na matatawag na undecided voters? Malaki ho, napakalaki ho. Nakita niyo naman, lamang lang ho 11 percentage points. Pwede magbago yung resulta ng eleksyon doon sa 19%. At marami ditong mga botante na to dito sa sa Balanced Luzon at saka NCR. Kasi doon sa Mindanao,
Steph, 88% na nagsusupport kay Mm-mm. kay VP Sara, only 3% kay Mayor Lenny. So ibig sabihin sagad-sagad na doon. Wala na masyadong pagkukuhaan na doon. Ang marami pang pagkukuhaan ng mga independent voters ay dito sa Luzon at saka sa NCR. Yeah. Siguro ito na lamang po, Professor Rai, bilang paalala po no sa publiko ay paano po ba dapat unawain no ito pong isinagawang tugon ng masa survey, lalo na ito ay hypothetical at hindi pa opisyal na kampanya. So sa ating mga kababayan, ang Okta Research lagi nagsasagawa ng survey para lang malaman natin yung pananaw ng mga kababayan natin doon sa particular na time frame o period kung saan isinagawa ang survey. Ang survey ho hindi crystal ball, hindi yan guarantee, hindi yan sinasabi natin predictive of what will happen in 2028. Iyan ho isang picture lang, kumbaga ba, ng pananaw ng ating mga kababayan doon sa particular na period, no, kung saan ginanap yung survey. Importante, wag na wag babasihan ang boto sa survey. Number 2, ang survey ho ay informasyon, pero hindi siya dapat maging batayan para sa paninindigan ninyo bilang mga kababayang Pilipino, no, as citizens of the Republic. Ang dapat natin batayan ay hahanap tayo ng kandidato, hahanap tayo ng kilusan na ipaglalaban ng good government, ipaglalaban ng demokrasya, ipaglalaban ng human rights, ipaglalaban kayo. No? So hindi tayo boboto dahil ay pareho lang tayong Bisaya o pareho lang tayong Bicolano. Boboto tayo dahil yung mga leaders na to ay maganda para sa kinabukasan ng ating bansa. Makabayan, makatao, okay? At matapang, no? Yun ang mga values na titingnan natin mga kababayan. So ang survey, tinitingnan lang niya yung pananaw. Instrumento lang siya sa pagkalap ng impormasyon, pero hindi siya dapat maging basehan ng ating paninindigan, ng ating pagsusuporta sa isang tao o sa isang kilusan. Lagi-lagi dapat iisip natin yung ating citizenship ay dapat nakafocus doon sa anong mas maganda para sa ating bayan, anong mas maganda para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng pamilya natin. So doon dapat tayo, paghahanap tayo ng kandidato, ng kilusan na mas maayos para sa ating bansa. And with that, maraming salamat pong muli, Professor Rai, sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Steph. Maraming salamat sa nanonood at nakikinig sa atin. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang presidente po ng Okta Research, walang iba kundi si Professor Ranjit Rai. Tayo ay dadako na, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news. Puntahan na natin ang rehiyon ng Luzon, barangay government ng San Marcelino ng bayan ng Dingras, humahanap ng lote para sa milk processing facility. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Pinasingkitan ni Barangay Chairman Noli Kalawagan iti Barangay San Marcelino iti ili ti Dingras Ilocos Norte ti suporta ti barangay kadag iti beneficiaryo iti Philippine Carabao Center ken iti Department of Social Welfare and Development. Segon kini Kalawagan, ikarigatan da ti mangbirokmet iti lote a pagtakdaran ti Milk Processing Center tapno ditoy amay proseso digiti presko agatas tinuang iti masangwanan. Binigbig ni Kapitan Kalawagan nga ingunguten dagiti miyembro ti Asosasyon ti United Kadakwada gabutan na patag nga adda ti pagsapulan ito'y bayat ang narigat ti paragbiag. Nagyaman ti kapitan iti tulong nga inted ti gobyerno, agraman iti lokal na gobyerno iti ili ti Dingras. Imunan anang ipaay ti Department of Agriculture Philippine Carabao Center kadwana ti DSWD iti 20 anwang kasnayon na tulong iti asosasyon gaputan nagbaligida iti produksyon ti presko at gatas beben iti munan nga tulong anaawat dagiti miyembro. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo
1,588 na TODA drivers nakatanggap ng CRA sa 3 bayan sa La Union. Narito si Albert Kawile para sa balita. Agdagupit 1,558 a benepisyaryo tinatulungan ti cash relief assistance payout nga insengka ti Department of Social Welfare and Development Field Office 1 iti talo nga ili ditoy probinsya ti La Union idi Abril 27. Ti kadakkelan ket ti ili ti Aringay 1,058 a tricycle drivers ti mawat iti ayuda idinto nga upat agasot 26 sa Jayluna ken sangasot ket upat iti isudipen met iti na benepisyaran. Naisengka ti payout iti talo ang nagsisina lugar kaspasat iti municipal rollout iti nasao a programa panggap na amaksayan ti epekto ti agtultuloy a panangato ti presyo ti gasolina kadagiti kamang ti Tricycle Operators and Drivers Association wano TODA. Sumagmamano a benepisyaryo ti nangibkas ti panagyaman da akon kunada adakkel a tulong tinaawat da nga ayuda tapno mabayadan ti inaldaw agastos da nang runa iti ba ti agtultuloy a panangato ti presyo ti gasolina. Sigon ti DSWD agtultuloy ti panakaywaras ti cash assistance kadagiti dumapay a lugar iti rehiyon tapno masigurado maipayan iti dago sa tulong dagiti apektado a trabahador iti transportasyon. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang Lucena. Pagiging agripreneur ng mga magsasaka sa Calabar Zone, isinusulong. Ang detalye ihahatid sa atin ni Tom Alvarez. Isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA Calabarzon ang pagiging agripreneur ng mga magsasaka sa rehiyon. Ayon sa paboritang tanggapan, ay kanilang inilunsad ang Agri-Trade Fair Year 3 na may temang magsasakaya asenso kaya't mag-agri-negosyo na may layuning mapataas ang kabuhayan ng mga magsasaka at papalawig pa ang kanilang negosyo. Anila, sa kasalukuyang hamon ng sektor ng agrikultura tulad ng mga kalamidad, banta ng El Nino, mataas na presyo ng agricultural inputs at ang mababang presyo ng palay, ang pagiging agripreneur ay makapagbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga magsasaka. Idinagdag pa ng ahensya na sa pamamagitan ng Agri-Trade Fair ay mas mapapadali ang access ng mga serbisyo at impormasyon na makatutulong upang mas mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Calabarzon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dumako naman tayo sa Kabisayaan. 5 milyong pisong pautang na walang kolateral ipinatutupad ng DTI Eastern Samar para sa mga negosyong apektado ng energy emergency. Ang kabang ulat ihatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Nagpapatuman na Department of Trade and Industry o DTI Eastern Samar, hinpautang nga maabot 5 million pesos pinaagyan Small Business Corporation o SBC sugad nga baton ha energy emergency ngan sumalahan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga suportahan ang mga apektado nga negosyo. Sumalakan OIC Provincial Director Pedro Bimbutan han DTI Eastern Samar, pwede umutang ang mga negosyante hinwaray collateral tubtub 5 million pesos, may 12% nga interest kada tuig nga may da sa katuig nga grace period. Para naman han may collateral, pwede umabot 20 million pesos ang pautang. Ginaghathan DTI ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs nga singabuton ini nga programa base makabangon tikang han epektuhan mahal nga bayad na kuryente ngan kakulangan na supply han enerhiya. Pwede magsumiter hin aplikasyon ha opisina ng DTI o pinagi online gamit ang cellphone basta rehistrado ha DTI ang negosyo ngan may na business permit tikang ha lokal nga gobyerno. Ginhaya gini nga programa ginbuhat nga public hearing han sangguniang panlalawigan han Eastern Samar, may kalabutan han mga ginuundo nga balaudnon nga nagtutuyo maibanan ang epektuhan pagsagkan presyon kuryente ug produkto petrolyo. Ginlalauman nga makahatag inihin madagmit nga bulig pinansyal ngan magpapakusog han operasyon han mga negosyo samtang ginpapakusigluwat han gobyerno ang lokal nga ekonomiya habot ngan krisis sa enerhiya. Tikang dida syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod, mga opisyal sa St. Bernard, Southern Leyte, sinanay sa vermicomposting. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ria Mikate. Gibansay ang mga opisyal sa barangay sa St. Bernard, Southern Leyte bahin sa vermicomposting isip kabahin sa kapag sa barangay project. Aktual gitambungan ang kalihukan sa mga punong barangay o mga sakop sa sangguniang barangay nga magdumala sa community gardens sa ilang lugar. Tumong sa kalihukan nga mahatagan og kahibaw ang mga partisipantes sa husto nga pamaagi sa vermicomposting aron mapalambo ang produksyon sa utanon, mapauswag ang kalidad sa yuta ug masiguro ang food security sa komunidad. Human sa training, gipanghatag usab ang mga planting material lakip ang mga liso sa utanon aron masugdan dayon ang implementasyon sa proyekto sa matag barangay. Gilauman nga pinaagi sa mga inisyatiba mas mapaligo ng urban gardening ug mapauswag ang nutrisyon sa mga residente sa St. Bernard. Balita gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Dadako naman tayo sa Mindanao. 7 biktima ng OSAEC na iligtas sa ginawang anti-trafficking operations. Ang detalye ihahatid sa atin ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Mukabat ngadto sa 7 ka mga biktima o survivor sa online sexual abuse or exploitation of children o USAID ang naluwas sa 4 ka anti-trafficking operation nga gihimo sa Recovery and Reintegration Program for Trafficked Person o RRPTP sa Department of Social Welfare and Development of Field Office 10 uban sa mga partner agencies niini gikan sa bulan sa Enero o bulan sa Marso ning kasamtangang tuig sa Iligan City ug Cagayan de Oro City. Ang mga naluwas nga individual ang 5 ka mga minoridad usa niini ang napulo ka bulan aga edad ug 2 ka mga batan-on nga kaniadto na ilawom usab sa child exploitation ug mukabat ngadto sa 4 ka mga lalaki ug 3 ka mga babae ang naluwas sa mao nga dili maayong binuhatan. Sa 3 ka mga operasyon nga gihimo sa Iligan City, ni resulta kini sa pagrescue sa 6 ka mga victim survivors diin may kalabutan kini sa gipahigayong intensified cybercrime operation sa Philippine National Police sa maong lugar. Ang usa-usab ka operasyon sa Cagayan de Oro manggawas kini human sa gihimong digital forensic evidence nga na-recover gikan sa usa ka foreign national nga naghimo usab sa online exploitation sa mga kabataan. Nakuha usab sa mga otoridad aga sexual abuse and exploitation materials gikan sa 2 ka operation diin ang usa ka kaso ini mismo ang inahan ang nagbaligya sa dili maayong mga larawan sa iyang mga anak ngadto sa Facebook Messenger. Ang tanang mga biktima karon ang gihatagan gilayon og psychological support, hygiene kits ug financial assistance gikan sa RRPTP o temporaryo karon ni muyo sa Department of Social Welfare and Development Center alang sa dugang pagatiman og rehabilitasyon. Gikan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 2 araw na kadiwa ng Pangulo isinagawa sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Narito si Bless Eboyan Lamar para sa balita. Nagpahigayon og 2 ka adlaw nga kadiwa ng Pangulo sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, sugod karong adlaw isip tabang sa mga mag-uuma ug mangingisda sa syudad. Tumong sa maong programa nga direktang pagtapukon ang mga mamalit ug ang mga mag-uuma ug mangingisda aron makapalit og presko ug dekalidad nga mga produkto sa mas baratong presyo. Sa kadiwa, mapalit ang nagkadaiyang produkto sama sa preskong gulay, prutas ug isda, processed goods ug non-food items, handicrafts ug mga andam nga kanon nga pagkaon. Mahimo usab makapalit og 20 pesos nga bugas nga ibaligya sugod alauna sa hapon. Prioridad nga makapalit og barato nga bugas ang mga pamilya, kabahin sa poor ug near poor households, rehistradong mag-uuma, mangingisda ug farm workers ilalom sa RSBSA,
mga benepisyaryo sa 4Ps, senior citizens, persons with disabilities o PWDs, indigenous peoples o solo parents. Gawas ni ini adunay libre nga vegetable ug fruit tree seedlings alang sa unang 150 ka mamalit sa unang adlaw sa kalihukan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Iboyan Lamar mula sa Zamboanga. Dadako na tayo ngayon sa Iligan. Lalawigan ng Lanao del Norte, mas paigtingin pa ang sistema ng disaster preparedness sa buong lalawigan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Gipahigayon ang second quarter meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Lanao del Norte aron masusi pag-ayo ang pinakaulahing update sa nagkadaiyang mga programa ubos sa liderato sa provincial local government sa probinsya. Ato sa nasangkit nga tigum, nahibaw-an ang nagkalaing-laing updates o kalang sa mga nagtabang nga ahensya sa gobyerno. Sa report ug updates nga naggisang-at sa Bureau of Fire Protection sa Lanao del Norte, usa sa nakitang problema mao ang kakuwang sa mga fire truck ug ang padayong pagtukod sa mga fire station sa mga lungsod sa probinsya. Gihatagan dayon kini og aksyon sa proactive Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro. Gimando niya ang pagsumiti sa tukma og updated nga status report sa gidaghanon sa mga fire truck nga manggamit lakip na ang pagtukod sa mga fire station. Apil na usab kini sa mga lakang sa lokal nga kagamhanan sa probinsya alang sa posibleng epekto sa El Nino sa tibok rehiyon. Giisgutan usab ang alokasyon sa 5% Local Disaster Risk Reduction and Management Fund sugod ni adtong Marso ning tuiga 2026. Samtang gipasiugda usab sa diskusyon ang pagsaka sa presyo sa gasolina. Matud sa gobernador, importante nga mamintinar ang igong reserba sa gasolina aron makasuporta sa operasyon sa gobyerno, ilabi na sa panahon sa kalamidad, emerhensya o ubang pangkatalagman. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dediretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na nananatiling sapat ang supply at inventaryo ng langis sa bansa sa kabila ng patuloy ng epekto ng gulo sa gitnang silangan. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may average fuel supply na 54 days ang bansa na maituturing na isang magandang numero dahil patuloy naman sa pagdating ang mga inaangkat na langis ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Base sa April 24, 2026 Fuel Inventory Report ng DOE, nasa 53.91 days pa ang supply ng gasolina, 54.61 days naman para sa diesel, 168.74 days naman para sa kerosene, 70.83 days sa jet fuel, 67.55 days sa fuel oil at 38.44 days sa liquefied petroleum gas o LPG. Sa ngayon, may mga inaasahan pang fuel at LPG shipment ang pamahalaan para sa buwan ng Mayo na muling makadaragdag sa fuel buffer stock ng bansa. Ang total ng country na average is 54 days, which is a good number because if you order from America, South America, or North America, it will take about 30 days for it to be delivered here. If you order from Southeast Asia or neighboring Asian countries, that's about 15 days maximum for it to be delivered here. Some could even be as short as 7 days. So continuous po ang deliveries natin from all the countries. Energy Secretary Sharon Garin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga balita, kinumpirma rin ng Department of Energy na 3 matagumpay na diesel shipments na ang nakumpleto ng bansa simula March 25 hanggang nitong April 27. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, ang mga naturang shipment ay nakalapag na sa Batangas, Subic Bay at Davao. Kaya naman pumalo na sa kabuuang 178 million liters ng diesel ang nadagdag sa buffer stock ng bansa o katumbas ng dagdag na 5 araw. In a span of 1 month, totaled about 178 million liters of diesel. So essentially, that's about 5 days buffer stock. Okay. With regard naman sa LPG, we have confirmed this morning that the vessel has left Texas. It is en route to Panama to cross through the Panama Canal. Ang schedule pa rin niya ay makarating sa Philippines by May 20, from between May 20 to May 31, to the end of the month. Energy Undersecretary Alessandro Sales. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, April 28, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 60 pesos and 68 centavos. Ang Japanese yen naman ay 38 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 47 pesos and 64 centavos habang ang Korean won naman ay 4 centavos. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 8 pesos and 89 centavos habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 74 centavos. Ang British pound naman ay 82 pesos and 17 centavos habang ang euro ay 71 pesos and 14 centavos. Ang Canadian dollar naman ay 44 pesos and 54 centavos habang ang Saudi Arabian rial naman ay katumbas ng 16 pesos and 18 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito naman po ang sports balita. Nakatakdang sumabak si Filipina tennis star Alex Ayala sa Rome sa susunod na linggo matapos niyang magdesisyong wag na munang maglaro sa WTA 125 Catalonia Open sa Spain. Ayon sa ulat, pinili ng 20 anyos na si Ayala na ituon ang buong atensyon sa paghahanda para sa Italian Open, isa sa pinakamalalaking clay court tournaments bago ang French Open. Ang Catalonia Open ay nakatakda sana mula Abril 27 hanggang Mayo 3, ngunit sa halip na bumiyahe sa Spain, nanatili si Ayala sa Mallorca para sa masinsinang training camp bilang paghahanda sa mas mabigat na kompetisyon sa Rome. Gaganapin ang 2026 Italian Open mula Mayo 5 hanggang 17 sa Foro Italico at kabilang ito sa huling major stops ng WTA bago ang Roland Garros. Sasalang si Ayala sa isang 96-player singles draw na puno ng malalaking pangalan sa women's tennis kasama sina Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys, Elena Rybakina, Naomi Osaka, Emma Raducanu, Carolina Muchova, Mira Andreeva, Leylah Fernandez at Ekaterina Alexandrova. Mula naman sa Madrid Open, galing si Ayala sa isang solidong kampanya kung saan umabot siya sa second round bago talunin ng world number 21 na si Elise Mertens.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng San Miguel Beermen at Meralco Bolts na buhayin ang kanilang playoff push sa main game ngayong Martes sa Ninoy Aquino Stadium. Parehong galing sa masakit na talo ang dalawang koponan kaya't mabigat ang stakes sa laban. Sa unang laro, magsasagupa ang Blackwater at Macau. Kahit may Benny Boatwright na natiling inconsistent ang Beermen matapos matalo sa Blackwater 120-126 kahit nagpasabog sina Boatwright, Junmar Fajardo at CJ Perez. Aminado si Coach Leo Austria na tila taken for granted ang laro. Habang injured pa si Don Troliano, kailangan umangat ni Jericho Cruz, Marshall Lassiter at Chris Ross kontra sa depensa ng Meralco. Gutom ding makabawi ang Bolts matapos ang 104-101 pagkatalo sa NLEX. Pangungunahan sila ni import Marvin Jones kasama sina Chris Newsom at CJ Cancino. Galing din sila sa 10-day break kaya't inaasahang mas sariwa at mas agresibo. Panalo ang magtutulak sa Meralco sa solo third, kalahating laro lang sa likod ng Ginebra at NLEX. Samantala, kapit sa playoff spot ang Beermen habang humahabol ang Converge. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalakas ang Alas Pilipinas ang kanilang lineup matapos mapasama sina Kim Kiana D ng PLDT at Sam Cantada ng National University sa 27-player pool na inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF nitong Lunes. Ang dalawang hitters ay sasabak sa tryouts at training camp bilang paghahanda sa ABC Women's Volleyball Nations Cup na gaganapin sa Ilocos Sur. Si D ay matagal nang nagsisilbi sa national team mula 2015 habang ang 18 anyos na si Cantada ay papasok sa kanyang unang senior stint kasama ang NU teammate na si libero Shaira Cardio. Far Eastern University veterans Tin Ubaldo at Jazz Eliarina at University of the Philippines middle blocker Nina Itang. Kasama rin sa call-up ang mga standout ng UAAP. Ang most valuable player front-runner na si Shai Nitura ng Adamson, NU University na si Ara Panique at ang Lasal Trio na sina Angel Canino, Shivana Laput at Amy Provido, lahat nasa stepladder round ng Season 88. Mula sa Premier Volleyball League o PVL, nangunguna sa listahan ang cream line setter at team captain na si Gia de Guzman, kasama sina Jen Nierva, Belia Belen, Vanny Gandler, Alea Malaluan, Ea Laure, Mars Alba, Justine Jasareno, Fifi Sharma at Maddie Madayag. Kabilang din sina Erica Santos, Gina Asis at Riza Nogales. Tanging overseas-based hitter sa pool ay si Eliza Solomon ng Osaka. Kasama rin sa lineup ang NCAA standouts na sina Zam Nolasco at Vanessa Sari mula sa College of St. Benilde. Target ng De Guzman-led squad na higitan ang kanilang bronze at finals finishes sa nakarang dalawang edisyon ng torneo. Ang host country na world number 46 Philippines ay nasa Pool A kasama ang Chinese Taipei, South Korea, Kyrgyzstan, Australia at Uzbekistan. Sa Pool B naman ang defending champion Vietnam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong at Lebanon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinambakan man ng Iran ang Gilas Pilipinas men 3-on-3, 21-14, pasok pa rin ang national team sa quarterfinals ng 2026 Asian Beach Games sa Sanya, China. Bumagsak sa 2-1 record ang kanilang kartada pero sapat ang panalo kontra China at Macau para kunin ang top spot ng Group A. Bumida si Jeff Manday na may 9 na puntos habang 5 ang ibinuhos ni Nick Cabanyero. Sa Iran, nanguna sina Mohammad Mahdi Rami
na may 8 puntos at Peter Girgurian na may 7 puntos. Nakatakda ng sumalang ang Gilas men sa quarterfinals ngayong Martes. Samantala, malinis na 3-0 record ang dala ng Gilas Pilipinas Women 3-on-3 papasok sa quarterfinals matapos walisin ang Group C. Tinapos ng Pilipinas ang prelims sa pamamagitan ng 21-15 panalo kontra Kyrgyzstan. Nanguna si Tantoy Ferrer na may 8 puntos, sinundan nina Mika Cacho, Gab Bade at Kay Pinggol at nauna na rin nilang tinalo ang Indonesia 15-11 at Macau 21-9. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinadapa ng defending champion National University Nazareth School or NUNS ang Bethel Academy 25-12 at 25-12 para kompletuhin ang 4-0 sweep sa Pool A ng Shakey's Girls Volleyball Invitational League o SGVIL Rising Stars Cup Division 1 sa Lasal Green Hills. Bumida si Rain Alonzo na may 8 puntos habang tumulong sina Belia Cruz, Jaina Bulandres at Diza Berayo. Susunod nilang makakaharap sa quarterfinals ang St. John's Institute. Sa Pool C, nagtala rin ng perpektong 4-0 record ang FEU Diliman matapos talunin ang San Felipe Neri Catholic School 25-16 at 25-18. Makakarap nila ang Immaculada Conception College sa quarters. Nakapasok din sa knockout round ang Kings Montessori na nagtanggal sa California Academy 25-17 at 25-21 para sa 3-game win streak. Susunod nilang haharapin ang unbeaten University of Santo Tomas na nagtapos na may 4-0 record sa Pool D. Sa Pool B naman, umarangkada ang Bacolod Taitung sa likod ng 14 na puntos ni Rose Almendralejo para sa 25-14 at 25-13 panalo kontra ICC at perpektong 4-0 finish. Tinapos naman ng De La Salle Lipa ang kampanya nito sa 2-2 record matapos talunin ang University of the Philippines Integrated School 25-16 at 25-23. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo napakinggan ang segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Siyempre pinasasalamatan nating muli ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. At syempre maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media channel o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Syempre rin ay patuloy po tayong sumubaybay sa pamagitan din ng ating Evox PBS Receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.